Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito pag-usapan natin. No? Senado, handa na daw po sa kahit anong desisyon sa impeachment proceedings ng Kamara mga kababayan. So, handang-handa na po ang Senado mga kababayan sa kahit ano po. No? Na mangyari dyan po sa impeachment proceeding ni Sara Duterte sa Kamara mga kababayan at ready na po ang Senado mga kababayan. Alright? Ang tanong po natin dito, handa na ba ang mga senador ng Duterte? Okay, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At eto na nga, nagsalita na nga po ang ating Senate President Soto, mga kababayan. At meron po siyang matinding mensahe po. No, dito po kay Sara Duterte at sa mga DDS. Kasi isa nga po sa naging issue no na pag-uusapan din natin mamaya na kung saan posible daw po na masibak o matanggal itong si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President. No, pagdating po dito sa impeachment na usapin ni Sara Duterte. Baka raw po magkaroon no ng kudeta sa Senado, mga kababayan. Bakit naman magkakaroon ng kudeta? No? Dahil lang sa impeachment ni Sara Duterte. Para ba hindi ma-impeach si Sara Duterte? Tatanggalin ninyo o papalitan ninyo ang Senate President? Pagka nagkaganon mga kababayan, ay malinaw po yan. No, na minamaniubra nila ang Senado. Kaya ba nagmamadali silang iakyat ito sa Senado? Ha? Oh, ito, panoorin natin ang balita, mga babayan. Kausap lang natin kanina umaga. Sorry po. SB, may movement lang sa House. May possibility daw na mapaaga yung botohan since na lumusot na po kay committee report containing the articles of impeachment. How ready is the Senate kung sakasakaling this week? Well, we have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. Pero kasi yung pinag-usapan natin SP last week, you are ready for May 11. But for this week, are you ready kung kaya po i-transmit? Yes, we can. We can be ready for that. SP, pa-discuss lang kami, sorry pag po ba iti-transmit na dito, diretso trial na? Pagka-complete, paano po mangyari? You see, that is the big difference of the misinterpretation of some people. Ang sinasabi ng Supreme Court at Ito mga kababayan, importante po ito na malaman, no? Ito pong proseso ng Senado na to, mga kababayan. tama yung Supreme Court sa sinasabi nila na the impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith. I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations yan. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. So ito yung proseso, mga kababayan, ng impeachment, no, sa Senado po. And then we go into pre-trial, and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. No? Not the convening. The convening is, as far as the Constitution is concerned, forthwith. And my interpretation is immediately.
So, between the trial and the convening of the It will all depend on the submissions. It all depend on that. And then SB, Kasi yung pinag-ahandaan yung possibility na may mag-attempt na harangin yung pag-start ng pag-ulit ng Well, not exactly kung ano pa man yung sinasabi niyo, baka ganito, baka basta we will be ready for any eventuality. And I'm speaking for most of the members of the Senate. So, rule out yung possibility, sir, na may mag-attempt. As I said, we'll be ready for anything. Ayokong mag-git nung sinabi mo gano'n dapat hindi galing sa akin. Sir, sabi ni Senator Robin, trabaho nilang i-oppose yung pag-convene ng impeachment court. So definitely they will oppose. Then, as I said, we will be ready for any eventuality. But what happens when they oppose? Grabe, no? Senator Robin. No? Robin Padilla, i-oppose daw po ang pag-convene ng impeachment kay Sara Duterte. So alam nyo itong si Robin Padilla kasi kung titignan natin, wala talaga sa tao, parang wala sa sambayan ng Pilipino ang pagdilingkod niya no? Wala sa konstitusyon. No? Bakit kailangan niyang harangan yung impeachment? Kailangan po ng kasagutan. No, kailangan pong malaman ng taong bayan, totoo ba yung akusasyon kay Sara Duterte? No, yun nga po yung sinasabi natin. No? Ilabas ang mga ebidensya, pag-usapan sa Senado, patakbuhin ang trial. Then doon natin malalaman, doon natin makikita. No, bakit kailangan harangin ninyo ang impeachment ni Sara Duterte? E di parang sinabi rin ninyo no, na merong pinagtatakpan itong si Sara Duterte kung haharangin ninyo yung impeachment niya. Bakit hindi ninyo pasagutin? Diba? Bakit hindi ninyo ipalabas? No, kung may ebidensya sila na nagsasabing hindi ko ginawa yan, no, o hindi ginawa ni Sara Duterte yan. Di ba mga kababayan? Pasagutin ninyo si Sara. Are you gonna vote na ma-convene? Ano po ang... Can you walk us through that? Most probably. Now, ang problema kasi, may ako iniiwasan yung mga ganyan. As of now, everything is speculative Yeah. So, mahirap mag-speculate. Mag-speculate Tama. tayo ng ganito at ganyan-ganyan, tapos hindi man mangyayari. So, useless ka. Hindi na lang natin. Let's be a little more patient. pero sir, mandated kayo na mag-convene as impeachment court at mag-trial, hindi na dapat pagdebatihan pa whether you go to trial or hindi. Sundin natin ang konstitusyon. Ganun kasi Tama. ang usapan. Which is to convene. And conduct trial. Once we receive the articles contained, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job as Debate doon, sir. Senate. Oh. SP, pwede po kayo unilaterally or dapat consensus dito? Automatic yun eh. Arch. I will bring it to into the plenary. And therefore, it will be the action of the Senate as a whole. So ibig sabihin, I will be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor. Kasi saan padadala yan? Pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. Is there any to vote after convene? Automatic. Based on the Constitution, automatic yun. Nabahan namin yun. Kahit may mag-oppose, SP? automatic until reversed, sir. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante ron, ang sinasabi ng Constitution, ay kami pag natanggap ang articles of impeachment, we convene into an impeachment court. Okay. Ano yung sinasabi? Okay. So whatever thinking others have, we will just have to wait. Yun. Yari sila dyan, mga kababayan. No? So sabi nga po nitong si Tito Sen, no, dapat pagka na-receive nila yung impeachment complaint, no, ay magko-convene sila no, into impeachment court. Yan po ay ayon sa konstitusyon. 'Di ba? Yan po yung ayon sa konstitusyon. At ngayon, kung i-object nila Robin Padilla yan, nataharangin nila, so sila mismo, mga babayan, no, ang lumalaban sa konstitusyon. 'Di ba? Hindi po ba tama na dapat ituloy yan dahil yan po ay naaayon sa konstitusyon. Yan po ay naaayon sa saligang batas.
na dapat kapag pumasok po ang impeachment complaint sa Senado, mag-convene sila into impeachment court. Yun po yun dapat. Yun yung nararapat na gawin ng Senado. Hindi para harangin po yan. Diba? Pero meron nga pong babala. No? Ito pong si dating Senate President Pimentel, mga babayan, no, Senator Pimentel, na posibleng magkaroon ng kudeta sa Senado para lang siguro para maharang po itong impeachment ni Sara Duterte. Ito panoorin natin. Grabe, no? Lahat gagawin talaga nila 'Di ba? Lahat ng paraan gagawin nila para hindi po ma-impeach etong si Sara. Kung may aakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gusto raw ni Senate President Tito Soto na magkaroon ng pre-trial para mailatag ng maayos at mabilis ang proseso. Sabi naman ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng magkaroon ng kudeta sa Senado kung gustong harangin ang impeachment ng bise. Yon, yung sinasabi natin. 'Di ba? O ito. Balita natin ni Mar Gonzalez. May 5 miyembro ngayon ang tinaguriang Duterte Block sa Senado. Sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila. Pero wala pa dyan si wala pa dyan si ano pangalan nito? No? Yung abogado, mga kababayan. Si Boy 10K. Nakakalimutan ko tuloy yung pangalan. No, si Boy 10K, mga babayan. Wala pa po dyan. Ng minorya kasama sina Senador Cayetano, mga kababayan. Ayan. Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa Siyam pa rin yun, mga kababayan. No, siyam lang yun. kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang articles of impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9. Oo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi tama ni naman. Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Exactly. Tingin ni Soto, Di ba? Yun dapat, ganun dapat, no? Ipaglaban yung katotohanan. Hindi kagaya na itong mga Duterte senator na to. No? Matatatak sa history na sila yung mga senador, mga kababayan, na humarang sa impeachment ni Sara Duterte. walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong senator judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa 16. conviction. Kinukunan namin ng pahayag si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol sa sinabi ni Pimentel, pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa na tatayo ring senator judge, wala pa rin pasabi kung papasok na siya. Absent. Yan yung tanong natin, mga kababayan, no? Darating kaya si Senator Bato de la Rosa, no, dito po sa impeachment na to. 'Di ba? Nakakapagtaka po 'yan, no? Ilang buwan siyang absent, tapos pagdating sa impeachment ni Sara, bigla siyang present. 'Di ba? Hindi naman siguro po pwede, mga kababayan, na papayagan siya na na video conference lang siya. Hindi naman siguro po pwedeng ganun. 'Di ba? Dapat present siya. No? Okay, so yan, anong masasabi niyo po diyan, no?
I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.